Oo, tama, no? Kaya siguro ay bukod dito sa ating broadcast ngayon na inaasahan natin makarating sa kanya, sana itong mga listeners din natin na nakikinig, ano, at meron silang access sa pamahalaang Noynoy Aquino, sana ay ma-share na rin nila, no, itong ating pinag-uusapan ngayon, dahil tingin ko ay kailangan talagang makarating ito sa kasalukuyang administrasyon, dahil kung ang nais niya ay supuin ng korupsyon, kung nais niya ay magkaroon ng maramihang quality job ang ating mga kababayan, ito yung pagkakataon, tamang-tama, dahil sa sinabi nga ni Ma'am Sally na makikinig naman siya sa taong bayan, dahil sinabi nga niya sa kanyang inaugural speech na ang taong bayan ang boss ko. Siguro ito na yung pagkakataon, ano? Mga simpleng payo, pero mahalaga, at meron talagang patutunguhan, dahil kung mawawala nga naman yung build, operate, and transfer na iyan, ay hahanapan ang pamahalaan kung bakit walang nagagawang infrastruktura. Ngayon, ang mangyayari, hindi na nila maibubulsa ang mga tax para sa paggawa ng infrastructure. Hindi ba, Engineer? Yeah, exactly. Dahil sige, Engineer. Maraming linya. Tatawag uli ako sa'yo. Okay. Nagbigay na ng ano. Sige, tuloy mo lang yung ano. Okay. Pagsagot sa mga question. Okay, no? Okay. Back shortly. Okay, sige, Engineer, no? Okay, medyo mapuputol ang linya ni Engineer, no? Tatawag siya ulit, Roland, no? Okay, gaya ng sinasabi ko nga, no? Dahil kung mawawala nga po itong build, operate, transfer scheme na ito na nandyan sa ating konstitusyon, ano? Ay hindi na magkakaroon ng isa na namang lakas ng loob itong mga nakaupo sa ating pamahalaan na gastusin o gamitin sa pansariling interes itong mga perang nalilikom para dyan naman sa paggawa ng mga infrastruktura. Dahil tsak na hahanapan sila ng mamamayan kung bakit walang nangyayaring development tulad ng mga farm-to-market roads, mga bridges, mga expressways. Ano po? So yan po ay hindi magagawa kung ibubulsa ang pera para sa mga infrastructure na yan. Diba? Ngayon, kung merong build, operate, and transfer scheme na nandyan po sa ating konstitusyon, malaya po nilang ibulsa, no? Ang mga perang nalilikom para sa mga infrastructure na yan, dahil meron silang maipapakita na meron silang ginagawa sa kanilang pamamahala. At yan ay napakaraming infrastruktura. Pero kung malalaman lamang po ng taong bayan na mga infrastruktura po palang iyan ay ginawa sa paraan ng build, operate, and transfer, na sa kahulihan ay sisingilin din naman ng mga foreign investors sa mamamayan ang perang ginastos nila doon sa kanilang mga isinagawang o itinayong infrastruktura ng hindi lamang doble, hindi lamang triple, kung hindi 250%, no? Pagtaas, no? So, malaking-malaki ang patong ng kanilang tubo doon sa kanilang puhunan. So, ibig sabihin lamang yan ay magpapatuloy ang sistema ng pangungurakot sa mga infrastruktura sa paraan ng build, operate, and transfer. Kaya pinakamaganda ngayon ay matanggal na ang build, operate, and transfer scheme sa ating batas upang sa ganoon ay mawalan ng pagkakataon ang mga nakaupo sa pamahalaan na kupitin, na ibulsa ang mga tax, ang mga perang dapat gamitin sa mga infrastruktura, dahil hindi niya na kayang ibulsa yon, dahil makikita ng mamamayan na walang nagagawang infrastruktura ang administrasyon o ang pamahalaan. Pero gaya ng sinabi ko nga po, magkakaroon lahat yan ng pagkakataon kung meron silang mga gamit na build, operate, and transfer. Di ba, Engineer? Yeah, exactly. Kaya napakahalaga, no? Kaya napakahalaga na dapat malaman po natin, no? Tayo po na nakikinig dito sa ating programa ngayon, no, po, magtulong-tulong po tayo. Ginagawa na po ni Engineer ang lahat ng kanyang magagawa, ang grupo ng Americans for a Better Philippines, upang makatulong sa ating lahat. Ang kailangan lang po natin ay makinig at intindihin po ang mga solusyon na ino-offer sa atin, at ang pagtukoy
tinutukoy sa mga pangunahing problema. At bukod sa pakikinig at pagtanggap sa mga proposals na yan, ay kumilos din po tayo. No po? Magkaroon po tayo ng isang ugaling ikwento po ang mga magagandang bagay na po pwedeng mangyari at po pwedeng gawin ng kasalukuyang administrasyon. Tama ba, engineer? Yeah, tama yun, exactly. Kaya ito, no? Kaya hindi lamang po tayo simpleng nananawagan sa pamahalaan, kung hindi tayo po'y nananawagan din sa lahat ng mamamayan na inaabot ng ating broadcast. Magtulungan po tayo. Dahil kung kayo po ngayon ay medyo sagana sa inyong buhay, bueno, hindi nyo po matitiyak kung ang sagana ng inyong buhay ay mamamana ng inyong mga susunod na henerasyon. Di ba, engineer? Oh, ganun nga nung panahon namin. Berto ang Philippines sa best economy sa Asia. Sa Asia, yes. Ngayon, number 2 na sa huli. Oo nga. Saka nakikita namin yung pag-deteriorate ng quality ng buhay ng mga Pilipino. Yan. Kaya yun ang inaano namin na maintindihan nila kung bakit ganun nangyayari at ano ang solusyon sa problema ng mga pangyayari. Ayan, ano? Kaya't, yan, no? Kaya inuulit-ulit po natin, ano, ang panawagan, no? Kumilos din po tayo. Magtulungan po tayo sa Americans for a Better Philippines. Tayo po, kung titingnan nyo po, ano po, ang grupo ng Americans for a Better Philippines ay matagal na po at mariwasang nabubuhay dyan sa Estados Unidos, ano? Pero tignan po ninyo ang kanilang ginagawa, ang kanilang puso't kaisipan ay narito pa rin sa ating bansa. Dahil siyempre, meron pa rin po silang mga kamag-anak na nais din nilang mailigtas sa kahirapan dito sa ating bansa. Kaya kung tayo po na nakakaramdam ng mariwasang pamumuhay dito sa Pilipinas, hindi po dahilan yan para hindi tayo kumilos at magsabing okay lang yan, total kaya ko naman. No po? Tama po yan sa ngayon dahil sa kayo po ay maalwan pa sa inyong buhay. Paano na lang yung inyong susunod na henerasyon? Tulad ng inyong apo, ng inyong kaapu-apuhan, kung paano bumagsak na ang inyong kakayahang pampinansyal, paano din naman sila. Di ba, engineer? Yeah, exactly. Yan ang nangyari nung last 40 years na mula nung nag-umpisa ang grabing corruption kay Marcos. Talagang bumagsak na ang quality ng buhay ng mga Pilipino. Yan, tama, no? Ang nagligtas na lang sa kanila ngayon yung sakripisyo nilang mag-OFW. Yan, tama, no? Pero mahirap din talaga yung ginagawa nilang gano'n na at saka kawawa ang mga OFW, lalo yung pamilya nila, di ba? Kadalasan talaga nagkakaroon ng problema mag-asawa kapag ang isa sa kanila ay nasa abroad. Yeah, at saka hindi lang yon, kung hindi yung nagpunta sa abroad, dehado sila sa mga tama. Mga pagtrato ng kanilang mga amo dahil yung ibang bayan laging pabor sa kanila yung mga batas. Tama, So, pwede silang rapin, pwede silang patayin, pwede silang hindi bayaran ng sweldo. Ang daming problema ng mga nag-OFW. Tama, no? At yun na nga, talon-talo sila dahil ang katwiran ay kung hindi ka pumunta rito, hindi mangyayari sa iyan. Yeah. At sakla. Pero sila naman nagtawag sa'yo magpunta ron. Oo nga. Okay. Okay, from Albert, no? So, ating kabalen. Sabi ni Pinoy, tayo ang boss niya, so ayaw namin sa empleyadong laging late. Di uso sa kanya ang time is gold. Ayan. Na-late na naman kasi doon sa misa si Noynoy. Pero may katwiran naman. Sabi naman niya, hindi naman ako palaging late eh. Nung una lang at saka ngayon, 2 ulit na. Parang gano'n.